Lemon in the middle portion, Skyshack and Big Lagoon. Skyshack regains the lead and finally close finish. Good day bayang karerista, welcome back sa ating channel dito sa Karera sa Pinas. Muli tayo magbibigay ng ating mga kursunada, tips at analysis para naman sa magaganap na karera ngayong araw naman ng linggo, June 14, 2026. Dito pa din sa racetrack ng Metro Manila Turf Club sa Malvar, Batangas. Magsisimula ang mga karera ng alas 2 ng hapon. Meron tayong 11 karera. May 3 karera tayong paglalabanan sa distansyang 1800 meters. Yun yung ating 3 featured races. Meron tayong 2 karera naman na paglalabanan sa distansyang 1600 meters. Habang yung natitirang 6 sa distansyang 1400 meters na. Meron tayong 2 set ng winner take all, 2 set ng pick 6, 3 set ng pick 5, 1 set ng pick 4 at syempre nandyan yung mga paborito nating exotics. Hindi tayo nakapagbigay ng giya last Wednesday and ngayong Sabado medyo na busy na naman tayo. Ngayong linggo maganda ang karera natin at may kahirapan, makapal ang lineup natin tapos magulo. Ganun din yung mga featured races natin sa second leg ng locally bred, hopeful at Triple Crown. Kahit pusoy sa tipsters natin para sa akin hindi patok yung mga tips nila, kaya ngayong linggo kailangan talaga natin pag-aralan at kailangan ng malalim na bulsa kung gusto nyo talagang tumama. Sama nyo yung mga silip at kursunada yung dihado dahil siguradong yan ang magbibigay ng magandang dividendo. Makatulong sana ang magiya natin para ngayong araw ng linggo. Wag na natin patagalin pa, simulan na natin bayang karerista. Race number 1, start ng ating first set ng winner take all, races 1 to 7. Ito yung una sa ating mga featured races ngayong Sunday, 2026, Pilracom second leg, 3-year-old locally bred stakes race. Meron tayong siyam na kalahok, 1800 meters ang distansya. Ang first choice ko dito yung numero 8 si Fairfield, gagabay ni Abu de Ocampo. Last May 24 sa PJC, nagtalaya ng 1 minute 44.8 sa 1650 meters kung saan pumanglima kila Isabel at Bermuda Triangle dun sa Triple Crown. Ito galing dun sa Triple Crown, bumaba dito sa locally bred ngayon. Maganda din pinakita nito bago nun, derimating ka ba ito? Kung may bubulabog dun sa Georgia at magkaroon ng lutsahan, baka itong galing sa likuran na makinabang sa haba ng karera. Ito ang kursunada kong pamprimera dito. Ang panigundo ko, yun na rin yung numero 5 si Georgia, gagabay ni John Alvin Guse. Last May 24, dun din sa PJC, nagtalaya ng 1 minute 42.4 sa 1650 meters, kung saan nasigundo naman siya kay Rapido. Ito naman maganda tinakbo nung first leg ng locally bred, inaabot lang ni Rapido to. Ang ganda ng discarding ginawa ni Alvin nun. Dito wala akong nakikitang matulin unless may gagawing pang-rabbit sa kanya. Kung ganun, baka mapahirapan. Pero kung makasolong taga to, baka ma-irate na maganda ni Alvin. Baka makaraos na to. Pero panigundo ko lang siya dito. Good luck bayang karerista. Race number 2, start ng ating first set ng pick 5, races 2 to 6. Isang 3-year-old na maiden race group placers. Meron tayong 11 kalahok. Dito sisingilin ko na yung numero G's na si Between, gagabayan ni Patty Dilema. Last May 31, dito rin sa Metro Turf, nagtalaya ng 1 minute 27.8 sa 1400 meters. Kung saan natersera siya kila Windmill of Summer at Rush. Ito maganda numero, baka hindi na mainip sa aparato, lumarga ng maganda. Timbangan to lagi, kinukulang lang kasi laging hindi maganda ang salida. Baka sakaling hindi na maiwan dito, maisabay na agad ni Patty. Para sa akin, batak na sa laban to. Sisingilin ko na to, numero G's, Between. Good luck bayang karerista. Race number 3, start ng ating first set ng pick 6, races 3 to 8. Ito yung ating main event ngayong Sunday, 2026 Pilracom PCSO second leg ng Triple Crown Stakes Race. Meron tayong 6 na kalahok, 1800 meters ang distansya. Ang first choice ko dito yung nanalo ng first leg na si Isabel, gagabay ni JB Hernandez. Last May 24, dun sa PJC, nagtalaya ng 1 minute 40.4 sa 1650 meters kung saan tinalo niya si Bermuda Triangle at Diamante. Ito nanalo ng first leg, para sa akin mainam na kabayo ito. Nilabanan na ni Diamante ng isahan pagdating sa rekta. Lumayo nang pinipitik lang ni Uno. Medyo controversial pa nga to dahil lang balita di daw pinayagan sumali yung 2 kabayo ni Senyor Patrick Uy ngayong second leg. Pero para sa akin, sa tinakbo nito, kahit nandun yung Everest, ito pa din ang mananalo. Ang problema lang ngayon, first time tatakbo nito dito sa Malvar. Pero siya pa din ang first choice ko dito. Ang second choice ko dito, yun na rin yung nakasali ulit na couple entries Bermuda Triangle at 5A na sa Everest. Mas inaasahan ko dito yung 5 na si Bermuda Triangle. Kagabi ni JMS Torque, last May 24 sa PJC, doon nga sa second leg ng Triple Crown. Nasigundo yan kay Isabel, nagtala ng 1 minute 41.6 sa 1650 meters.
Ito naman na nasigunda dun sa first leg, ang lakas ng dating nito pero tingin ko masyadong magaling yung Isabel. Dito kung makatakbo yung Everest, malamang yun ang manggagambala kay Isabel. Ito ang tingin ko manonood at mag-aabang lang. Nag-adjust pa connections ngayon, pinasubok kay Tobruk, baka sakaling mas maganda ipakita at mas umaba din ang karera kaya ito ang tingin ko magiging matinding threat ni Isabel. Good luck bayang karerista. Race number 4, start ng ating second set ng Pick 5, races 4 to 8. Ito yung pangatlo sa ating featured race ngayong linggo, 2026, Pilracom second leg, Hopeful Stakes race. Meron tayong 5 kalahok, 1800 meters muli ang distansya. Ang first choice ko dito yung numero 2 na si California Queen, kagabi ni John Alvin Guse, last May 24. Sa PJC, nagtala ng 1 minute 45.4 sa 1650 meters kung sa natersera siya kila Gentle Dance at Go Santino Go. Ito medyo malakas yung nalabanan ng first leg, veterano na yung nakalaban niya doon. Dito parang gumanda yung tsansa, mas umaba yung distansya. Isa pa parang may matutulin ako nakikita na pwede magbakbakan agad sa unahan. Baka makapanood to ng boxing, baka mapabor sa kanya. Ang panigundo ko naman dito yung numero 4 si Hermes Way, kagabi ni Jeff Sarate. Last May 27, dito sa Metro Turf, nagtala ng 1 minute 27.6 sa 1400 meters kung saan tinalo niya si Artikulo 11 at Sterling Pounds. Ito naman sariwa pa sa kanyang maiden assignment pero ang layo nanalo nito, hindi naman ginalawan ni Jeff. Dito mukhang ito din mauuna pero baka habulin agad ni Rapido, pero kung hindi at pinabayaan nilang mauna to, baka mahirapan na silang habulin to. Kilala naman natin yan si Jeff, magaling sa debokang kabayo yan. Tingin ko kahit mahaba ang karera, pag pinabayaan nila to, tapos sila dito. Kaya yan ang panigundo ko. Good luck bayang karerista. Race number 5, start ng ating second set ng winner take all, races 5 to 11, isang Pilracom 3-year-old rating based handicapping system class 4, 42 to 56 split, meron tayong 8 kalahok. Dito sisingilin ko na ulit couple entries 4 and 4A, Bloomington at 4A na si Windmill of Summer, parehas malaking panalo nito sa palagay ko. Unahin natin si Bloomington, gagabay ni Jeric Pastoral. Last March 22, dito rin sa Metro Turf, nagtala ng 1 minute 28.4 sa 1400 meters, kung saan tinalo niya si Great Balls of Fire at Miss Rainbow. May best time naman niya na 1 minute 27.4 sa 1400 meters. Ito nakikita kong nasa unahan. Scratch to nung nakaraan pero nanalong dihado to nung huling takbo nito. And take note, nakipaglaban ng isahan niya kay Otto Cruz dun sa kabila. Kaya tingin ko batak na sa mabibigat na laban to. Yung 4A naman na si Windmill of Summer, kagabay ni Pabs Cabalejo. Last June 9, dito rin sa Metro Turf, nag-vicious yan. Nagtala ng 1 minute 13.6 sa 1200 meters. Pero may best time naman yan na 1 minute 25.8 sa 1400 meters. Ito galing sa panalo to. Galing ng panalo nito, dumamba pa to sa largahan pero siya pa din ang nanalo. Ito naman tingin kong re-remate dito pag napahirapan yung couple entry niyang si Bloomington, mag-aabang lang malamang si Pabs dito sa karerang to. Para sa akin, itong couple entries 4 and 4A, malaki ang panalo nito. Ikatatalo lang nito pag binigay nila sa mas dehado na kabayan nila. Good luck bayang karerista. Race number 6, start na ating second set ng Pick 6, races 6 to 11, isang Pilracom rating based handicapping system class 3, 57 to 70 split, meron tayong 12 kalahok. Ang first choice ko dito, yung numero 7 si Sherbet Fountain, gagabay ni Patty Dilema. Last May 31, dito rin sa Metro Turf, nagtala ng 1 minute 38 sa 1600 meters, kung saan natersera siya kala Speedrunner at Every 4 years. Ito nung nakaraan, kinapitan to ni Every 4 years, magmula larga hanggang rekta, kaya tingin ko yun ang kinatalo nila parehas. Nakinabang yung diremating nanalo. Ngayon baka nakapagpagda ng kalawang to, baka wala nang gumambala, makapag-relax si Patty at mairit na maganda makaraos na to. Ang panigundo ko naman dito yung numero 2 na si Armani Moves, kagabay ni Sadam Pilapil. Last June 4, dito rin sa Metro Turf, nagtala ng 1 minute 11.8 sa 1200 meters. Ito mainam yung barrier run nito, 1-11, di naman ginalawan ni Saddam, mukhang mabuti itong kabayan na to. Kung may gagambala na naman kay Sherbet dito, baka ilaban itong isang kabayan ni Atty. Morales, baka biglang magpakitang gilas, pakita ang buti, kaya itong panigundo ko dito. Good luck bayang karerista. Race number 7, start ng ating third set ng Pick 5, races 7 to 11, isang MMTCI Special Invitational Race. Meron tayong 11 kalahok. Ang first choice ko dito, yung numero 7 si Raven, gagabay ni Jim Shego. Last May 31, dito rin sa Metro Turf, nagtala ng 1 minute 30.8 sa 1400 meters, kung saan segundo siya kay MyStar. May best time naman niya na 1 minute 29.4 sa 1400 meters. Ito maganda na yung pinakita nung nakaraan, na isabay na agad ni Jimmy Shego, kaso mas malakas yung dating nung nanalong MyStar. Masyado na kasing mababa yun. Dito baka sakaling makatikim na to ng panalo, baka isunod agad ni Jimmy,
baka makaraos na to ngayon. Panigundo ko naman dito yung numero 4 si Sundance, gagabay ni Abu de Ocampo. Last May 16, dito rin sa Metro Turf, nagtala ng 1 minute 35.6 sa 1400 meters, kung saan dumating na panlabing dalawa kay Sneaky Eyes at Mr. Von. Ito wala pang pinapakita lately, matapos magbakasyon ng matagal, di natin alam kung buo pa ba to. Pero tingin ko di pa binibigyan ng ustisya to, pero mababa na din to sa laban. Ngayon baka sakaling ilaban na to, lalo na may premyo, baka makita na natin ulit yung buti ni Sundance, pero panigundo ko lang siya dito. Good luck bayang karerista. Race number 8, start ang ating pick 4, races 8 to 11, isa ulit MMTCI Special Invitational Race. Meron tayong 6 na kalahok. Ang first choice ko dito yung numero 5 si G's Favorite, kagabi ni Jomel Lazaro. Last June 7, dun sa BJC, nagtala ng 1 minute 24 sa 1300 meters, kung saan po mga 5 kila Go Getting at Alpha Miss. Ito naman, ng mga huling takbo, ganun din, tingin ko hindi pa binibigyan to baka sakali ngayon palaban na dahil may premyo. Maganda pa ang numero ngayon, nasa labas, baka makalarga na maganda, humaba pa distansya, baka makaremate na to ngayon. Napanigundo ko naman dito yung numero 1 si Asong 4G, kagabi ni Noel C. Lunar. Last May 23, dun din sa PGC, nagtala ng 1 minute 23 sa 1300 meters, kung saan na-tersera siya kila Marangal at Old Forest. May best time naman yan dito sa 1400 meters sa Metro Turf na 1 minute 31.8. Ito maganda na pinakita nakaraan nito kung laban yung isang kabayo ni Boss Ed, sigurado laban na din to, gawa nga ng may premyo. Ito naman tingin ko ang nasa unahan, pahiyang ngayon kay Noel, baka mas maganda ikilos nito, parang puro deremate yung kalaban baka mapabayaan nila to sa unahan, tapos sila dito sa race 8, dyan ako sa dalawang kabayo ni Boss Ed Gonzales, bahala na kayo mamili. Good luck bayang karerista. Race number 9, last daily double plus 1, isang Pilracom rating based handicapping system class 3, 57 to 70 split, meron tayong 12 kalahok, 1600 meters ang distansya natin. Dito si single length muna, couple entries 1 and 1A, speedrunner at ready to race itol. Para sa akin, parehas din malaki ang panalo nito. Unahin natin yung numero 1 si speedrunner, gagabay ni John Alvin Guse. Last May 31, dito rin sa Metro Turf, nagtala ng 1 minute 37.4 sa 1600 meters, kung saan tinalo niya sila every 4 years at Sherbet Fountain. Ito yung presibo tinakbo nung nakaraan, umentado yung preba, tapos malalakas yung tinalo. Tingin ko kayang-kaya umulit, binalik pa kay Alvin ngayon, mas gamay na tong kabayo na to, malamang susunod lang din to. Discarding abang lang si Alvin dito. Yung 1A naman na si Ready to Risk Itol, gagabay ni Pabs Cabalejo. Last May 29, dito rin sa Metro Turf, nagtala ng 1 minute 24.2 sa 1400 meters, kung saan tinalo niya naman si Candy and Wine. Ito ganun din, galing din sa panalo to, pero pinahirapan siya ni Candy and Wind nun. Dito humaba ang karera, mas magaling siya sa distansyang to. Ito naman tingin kong re-remate kung mapapahirapan yung speedrunner. Para sa akin, lamang tong couple entries 1 and 1A dito, kaya sisinggaling ko na yan. Good luck bayang karerista. Race number 10, penultimate race, last daily double for the day. Isa ulit MMTCI Special Invitational Race, meron tayong 8 kalahok. Dito ang first choice ko, couple entries 5 and 5A na si Arthur's Team at 5A na si Quincy. Mas tinitignan ko dito yung numero 5 si Arthur's Team, gagabay ni Abu de Ocampo. Last June 9, dito rin sa Metro Turf, nagdala ng 1 minute 20.4 sa 1200 meters. Kung saan po mang pito kila Winning Shot at Imperial Queen. May best time yan na 1 minute 31 sa 1400 meters. Ito, dalawang best na Yamado to, pero parehas katay. Mukhang etong karera na to ang hinihintay nito, gawa ng may premyo, baka ilaban na to. Yung couple entry niya naman na tingin ko makikipagbakbakan sa unahan, kaya tingin ko discarding remate ang gagawin ni Abo dito, baka bigyan na ng justisya to. Ang panigundo ko naman dito yung numero 4 si Marengo, gagawin ni JMS Torque. Last June 6 sa PJC, nagtala ng 1 minute 23.6 sa 1300 meters, kung saan po mang-apat naman siya kila Popoy and Bashat, Don Damiano. May best time yan dito sa Metro Turf na 1 minute 30 sa 1400 meters. Ito naman talagang consistent, every week tumatakbo to, isa to sa nakikita kong nasa unahan. Baka sakaling palaban din to ngayon, mababa na din sa laban to. Kung madiskarte yan ni Tobruk to, baka sakaling makaraos na ulit, kaya ito ang panigundo ko dito. Good luck bayang karerista. Race number 11, last race for the day, isang Pilracom rating based handicapping system class 5, 17 to 41 split, meron tayong 11 kalahok. Dito ang first choice ko, yung numero 3 na si Potential, gagabay ni Apoy Asuncion. Last April 4, dito rin sa Metro Turf, nagtala ng 1 minute 30.8 sa 1400 meters. Ito, napahinga ng konti, pero bumalik na yung buti nito. Kung hindi panalo, segundo yung mga last runs niya. Mukhang kondisyon na ulit tong kabayan na to, same distance pa din naman, kaya tingin ko kayang-kaya pa din makaremate nito.
nito. Baka sakaling makaisa ulit to. Ang panigundo ko naman dito yung numero 2 na si Mirror of Justice, kagabay ni King Flores. Last May 30, dito rin sa Metro Turf, nagtala ng 1 minute 32.6 sa 1400 meters kung saan pumang-sampu kila Ladybug Red at Batang Morong. May best time naman yan na 1 minute 30.2 sa 1400 meters. Ito medyo malakas yung nalabanan nung nakaraan pero yung takbo nito bago yun, andun na to sumusugod do pero di ginagalawan. Baka ngayon ilaban na din to, diado pa to dito, baka ngayon ilaban na, tingin ko malaki din ang panalo nito. Pero last race paratingan, lalo na magulong karera to. Lagi nating paalala, magdagdag kayo dito, sama niyo yung mga silip yung dihado para pag namumuro na kayo, mas malaki na ang tsansang manalo ng mga parating nyo dito sa huling karera. Good luck bayang karerista. At yan ang ating mga kursunada, tips at analysis para naman sa magaganap na karera ngayong araw ng linggo, June 14, 2026, dito pa din sa racetrack ng Metro Manila Turf Club sa Malvar, Batangas. Lagi nating paalala, ito'y sariling aral at kursunada lamang pagdating sa tayaan, kayo pa din na masusunod. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta dito sa Karera sa Pinas. Makatulong sana ang ating mga giya at kursunada, magsitama sana tayong lahat. Happy racing at good luck bayang karerista.